Ninakaw niya ang lahat sa akin. Habang nakaluhod ako sa malamig na sahig nagkukuskos ng kanilang dumi, nakangiti siyang nakapulupot sa baywang ng babaeng ipinalit niya sa akin. Isa ka lang hamak na katulong, Maya. Wika niya na may kasamang pandidiri. Hindi niya alam ang lupang tinapakan nila ay binili ng dugo ng aking ama. Ngayon, babawiin ko ang aking sarili. Handa ba siyang harapin ang pagguho ng kanyang kasinungalingan? Huwag mo siyang pansinin, Stella. Promdi lang yan, tagalinis ko. Ang malamig at matalim na tinig na yon ni Carlo ay tumagos sa manipis na pinto ng bodega. Sa loob ng maliit at madilim na kwartong iyon, nakatayo si Maya. Hawak niya ang isang mainit na plansa maingat na pinapakinis ang mga lukot ng isang mamahaling silyang kamiseta ni Carlo. Ang bawat hibla ng damit na yon ay binili gamit ang perang nagmula sa pagbebenta niya ng lupang mana, ang nag-iisang pamana ng kanyang yumaong ama. Ibinigay niya ang lahat ang lupang tinaniman ng pangarap ng kanyang pamilya upang makapag-aral at maging isang magaling na profesional, si Carlo sa Maynila. At ngayon, matapos ang 5 taon ng pagtitiis, siya ay itinuturing na lamang na isang hamak na tagalinis. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nanuyo ang kanyang lalamunan at namanhid ang kanyang mga binti. Sa sobrang paglutang ng kanyang isipan, hindi niya namalayang dumampi na ang mainit na bakal ng plansa sa kanyang daliri. Walang kirot, walang hapdi siyang naramdaman sa kanyang balat sapagkat mas matindi ang pagkasunog ng kanyang puso sa loob-loob niya. Binitawan niya ang plansa at hinayaang mahulog ang mamahaling kamiseta sa sahig na iwang nakatitig sa kawalan habang unti-unting nadudurog ang lahat ng kanyang pinangarap. Ang biglaang pagbukas ng pinto ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo roon si Doña Carmen, ang ina ni Carlo, na may nanlilisik na mga mata at nakapamewang. Walang anumang bahid ng pasasalamat sa mukha ng matanda, kahit pa alam nitong ang perang nagpapabuhay sa kanila sa syudad ay galing sa pawis ni Maya. Sinigawan siya nitong napakatamad at inutusang dalhin agad ang inihandang merienda at katas ng ubas para sa kanilang espesyal na bisita sa sala. Yumuko si Maya, kinagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang nagbabadyang mga luha na nagbabantang kumawala. Kinuha niya ang malaking tray at dahan-dahang naglakad patungo sa sala. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila may mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Hindi niya magawang iangat ang kanyang paningin nang makarating siya sa gitna ng marangyang silid. Nakikita lamang niya ang makintab na sapatos ni Carlo at ang mamahaling takong ng babaeng nagngangalang Stella. Habang inilalapag niya ang mga baso, nanginig ang kanyang kamay. Pasimple niyang hinaplos ang makapal na kalyo at lumang peklat sa kanyang palad. Ang peklat na yon ay nakuha niya sa pagbubungkal ng lupa sa probinsya sa ilalim ng tirik na araw para lamang may maipadala siyang allowance kay Carlo noon. Isang mapait na patunay ng kanyang bulag na pag-ibig na sinusuklian ngayon ng pagtatwa. Sa isang hindi inaasahang pagkumpas ng kamay ni Stella, habang masayang nakikipag-usap, nasagi nito ang isang baso ng pulang katas ng ubas. Tumapo ng kulay dugong likido at dumiretso sa pagkakaputi-puting damit na suot ni Maya. Sa halip na humingi ng paumanhin, umirap lamang si Stella at nagtago sa likod ni Carlo, umaarteng, tila siya ang naabala. Umangat ang paningin ni Maya, nagbabaka sakaling may makikita siyang awa sa mga mata ng lalaking minahal niya ng buong buhay niya. Ngunit malamig na pagkasuklam lamang ang sumalubong sa kanya. Ano pang tinutunganga mo riyan? Matigas at walang pusong utos ni Carlo. Lumuhod ka at punasan mo yan. Huwag mong dumidumihan ang sahig ng pamamahay ko sa. Ang pulang mantsa sa kanyang dibdib ay tila isang bukas na sugat, patuloy na nagpapaalala sa duguang sinulid ng kanyang kahapon. Nang matapos niyang kuskusin ang sahig na dinungisan ng pagkamakasarili ng iba, gumapang si Maya patungo sa pinakasulok ng madilim na kusina. Binalot niya ang kanyang sarili sa sariling mga braso, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang buong katawan. Walang luhang kayang maghugas
sa mantsa ng pulang likido na natuyo sa kanyang dibdib na ngayon ay tila nagmistulang marka ng kanyang pagiging alipin. Ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol bawat paglanghap ay tila may nakabarang tinik sa kanyang lalamunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang sa pagdilim ng kanyang paningin ay mabubura rin ang masakit na realidad na ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay siya ring unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang biglaang pagliwanag ng bumbilya sa itaas ng kanyang ulo ay nagpatigil sa kanyang pagmumukmok. Ang anino ni Doña Carmen ay humaba at tumakip sa kanyang maliit na bulto. Wala itong dalang kalinga ng isang ina, kundi ang matalas na paningin na laging naghahanap ng butas upang siya ay maliitin. Tiningnan ng matanda ang luhaang mukha ni Maya na may kasamang labis na pandidiri bago ito nagsalita, gamit ang tonong nanunuot sa buto. Tigilan mo nga iyang pag-iinarte mo, Maya, nakakasira ka ng araw. Dapat nga magpasalamat ka pa sa anak ko dahil kinupkop ka niya rito sa Maynila. Kung hindi dahil kay Carlo, baka nabubulok ka pa rin sa probinsya ninyo, nagtatanim ng kamote. Utang na loob mo sa amin ang buhay na meron ka ngayon, kaya huwag kang umaktong parang ikaw ang biktima rito. Ang mga salitang yon ay parang lasong unti-unting gumagapang sa ugat ni Maya. Nagsimula siyang manlumo, tinatanggap sa kanyang isipan na baka nga tama ang matanda. Baka nga wala siyang kwenta at isang malaking pabigat lamang. Habang nakayuko at walang lakas na lumaban, naramdaman niya ang marahas na paghablot ni Doña Carmen sa maliit na pitakang nakasuksok sa bulsa ng kanyang apron. Kinuha ng matanda ang mga natitirang barya at lukot na papel na pera na itinatago niya sabay sabing pandagdag iyon sa babayarang kuryente dahil sa sobrang gastos daw ni Maya sa bahay. Bago umalis, itinuro ng matanda ang isang lalagyan sa lababo na naglalaman ng mga tirang pagkain mula sa plato ni Stella. Inutusan siyang iyon ang kainin upang hindi masayang ang grasya at upang matutunan niya kung saan lamang ang kanyang lugar. Nang maiwang mag-isa, hindi ginalaw ni Maya ang tirang pagkain. Sa halip na padako ang kanyang paningin sa basurahan sa gilid ng lababo. Doon nakita niya ang isang pamilyar na papel na nilukot at itinapon. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ito ng may panginginig ng mga kamay. Isa itong lumang larawan ng kanyang yumaong ama na laging nasa kanyang pitaka. Maingat niyang binuklat ang lukot na papel at gamit ang laylayan ng kanyang manggas, pinunasan niya ang mga alikabok na dumikit sa mukha ng kanyang ama. Sa pagkakataong yon, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Humingi siya ng tawad ng paulit-ulit sa kanyang isipan dahil sa pagtatapon niya sa lupang mana, ang nag-iisang dangal ng kanilang pamilya para lamang sa isang pangarap na nauwi sa isang bangungot. Ang tahimik niyang pagluluksa ay naantala ng maglabas ng sunod-sunod at matalim na ingay, ang aparatong nakadikit sa dingding ng bulwagan. Ang telepono ay humihingi ng atensyon. Mabilis na bumalik si Doña Carmen sa kusina, bakas ang labis na pagkataranta sa mukha nito. Inagaw ng matanda ang telepono at lumingalinga muna sa paligid bago ibinaba ang boses sa isang mahinang bulong. Nakita ni Maya ang pamumutla ng matanda habang mabilis na nagbibigay ng mga utos sa kausap sa kabilang linya bago nito ibinaba ang aparato nang may diin at mabilis na nagtungo sa kanyang kwarto nang walang iniiwang paliwanag. Lumipas ang ilang oras at tuluyan ng binalot ng hating gabi ang buong bahay. Nakaupo pa rin si Maya sa parehong pwesto, yakap-yakap ang larawan ng kanyang ama nang maramdaman niya ang malamig na presensya sa kanyang likuran. Pag-angat niya ng tingin, nakatayo si Carlo bihis na bihis at amoy alak. Nakita ng lalaki ang namamaganyang mga mata at ang luhaang mukha, ngunit walang anumang pag-aalala ang sumilay sa mga mata nito. Nakita lamang niya ang pagtaas at pagbaba ng balikat ni Carlo, tanda ng isang malalim at naiinis na paghinga. Dinukot ni Carlo ang kanyang pitaka at naglabas ng isang makapal na bungkos ng salapi. Ang mga papel na pera ay bumagsak sa ibabaw ng kahoy na mesa, nag-iwan ng malamig na hangin sa pagitan nilang dalawa. Bumili ka ng maayos na damit, mukha kang pulubi.
May bisita tayo bukas. Malamig na utos ni Carlo bago ito tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan siyang nakatitig sa malamig na salapi sa ibabaw ng mesa na nagtatakda ng kanyang bagong halaga sa mata ng taong pinakamamahal niya. Bit-bit ang makapal na bungkos ng salaping ibinato ni Carlo kagabi, naglakad si Maya sa ilalim ng maulap na kalangitan ng Maynila. Kahit pa inutusan siyang bumili ng mamahaling damit upang maging kaaya-aya sa paningin ng kanilang mga bisita, nanaig pa rin ang nakasanayan niyang pagiging mapagmalasakit para sa bulsa ng lalaking kanyang minahal. Sa halip na magtungo sa mga sikat na pamilihan, pinili niyang makipagsiksikan sa masisikip na eskinita ng pamilihan ng mga murang tela. Naisip niyang maaari siyang tumahi ng sarili niyang damit gamit ang mas murang materyales at ang matitipid niyang pera ay maaari niyang ibalik kay Carlo. Sa gitna ng kanyang paghahanap ng pinakamagandang tela, biglang bumagsak ang malakas at walang awang buhos ng ulan na nagpagulo sa buong kalsada. Sa kanyang pag-iwas sa mga taong nagmamadaling sumilong, hindi na malaya ni Maya na nakalayo na siya sa pamilyar na palengke at napadpad sa isang tahimik at marangyang bahagi ng syudad. Yakap-yakap ang manipis na plastik na naglalaman ng murang telang nabili niya. Upang hindi ito mabasa, pilit siyang humanap ng masisilungan. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa lamig at ang kanyang basang-basang damit ay tila yelong nakadikit sa kanyang balat. Huminto siya sa tapat ng isang malaking estrukturang may makintab na salamin kung saan nakaukit ang ginintuang pangalan na ilustrado. Akmang aakyat sana siya sa marmol na hagdan upang sumilong sa ilalim ng malapad na bubungan nito nang harangin siya ng isang unipormadong gwardiya na may mapangmatang tingin. Miss, bawal tumambay rito. Nakakaabala ka sa mga VIP na customer namin. Doon ka sa kabilang kalsada maghanap ng masisilungan. Malamig at walang galang na pagtataboy ng gwardiya. Ang paninikip ng dibdib ni Maya ay mas matindi pa sa lamig ng ulan. Dahan-dahan siyang umatras, tinatanggap muli ang mapait na katotohanan sa mundong ito. Ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa uri ng kasuotang nakabalot sa kanyang katawan. Kasabay ng pagtulo ng ulan sa kanyang mukha ay ang pag-agos ng kanyang mga luha. Handa na sana siyang maglakad pabalik sa gitna ng unos nang biglang bumukas ang mabigat na pintong salamin ng establishmento. Isang lalaking may matikas na tindig na kasuot ng maayos na tsaleko at may kalmadong mga mata ang lumabas at nagtaas ng kamay upang pigilan ng gwardiya. Hayaan mo siya, kuya. Hindi siya nakakaabala. Wika ng lalaki sa isang malalim at mahinahong tinig bago tuluyang bumaling kay Maya na nakatayo pa rin sa ilalim ng ulan. Miss, baka magkasakit ka dyan. Pasok ka muna, pampalipas lang ng ulan. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Kahit nag-aalangan at nahihiya sa mga patak ng tubig na nagmumula sa kanyang lumang sapatos, sumunod si Maya sa pangingumbinsi ng estranghero. Pagpasok niya sa loob ng ilustrado, sinalubong siya ng isang paligid na puno ng magagarang tela, nagagandahang mga manikin at isang nakakapanatag na katahimikan. Ngunit ang tunay na nagpalambot sa kanyang naninigas na mga kalamnan ay ang banayad na amoy ng inihaw na butil ng kape na humahalo sa halimuyak ng lumang kahoy na robles sa paligid. Ang halimuyak na ito ay nagdala sa kanya pabalik sa mga tahimik na umaga sa probinsya noong buhay pa ang kanyang ama at ang mundo ay hindi pa kasing lupit ng ngayon. Inabot ng lalaking nagpakilalang si Gabriel ang isang mainit na tasa ng tsa. Nanginginig itong tinanggap ni Maya. Dinadama ang init na unti-unting nanunuot mula sa kanyang mga palad patungo sa kanyang nanghihinang puso. Upang punasan ang basang mukha, dumukot si Maya ng isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa, isang panyong kupas na at may mga punit sa gilid, ngunit pinagtiyagaan niyang tahiin ng maliliit at masalimuot na burda upang hindi tuluyang masira. Habang pinupunasan niya ang kanyang pisngi, nahuli niya ang seryosong pagtitig ni Gabriel hindi sa kanyang kaawa-awang mukha, kundi sa kanyang mga kamay.
Ang linis ng pagkakaburda. Napakapino ng mga tahi. Ikaw ba ang gumawa niyan? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng dalisay na paghanga at paggalang. Napatigil si Maya. Ito ang unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon na may isang taong nakapansin sa kanyang kakayahan sa halip na husgahan ang kanyang kakulangan. Bahagya siyang tumango, isang mahiyaing nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago pa man humaba ang kanilang usapan, napansin ni Maya ang pagtila ng ulan sa labas. Kailangan na niyang bumalik sa kanyang hawla. Nagpasalamat siya ng buong puso kay Gabriel. Habang naglalakad siya palabas, pasimple siyang sumulyap pabalik at nakita niyang hawak ni Gabriel ang isang lukot na papel na naglalaman ng iginuhit na disenyo ng isang damit pangkasal na may malalaking ekis na tila ba puno ng bigo at matinding pangungulila. Nang makarating si Maya sa tahanan ni Carlo, balot na ng dilim ang buong kapaligiran. Sinalubong siya ng isang mabigat na atmosfera pagpasok niya sa sala. Nakatayo si Doña Carmen malapit sa pasilyo at sa tabi ng mga paanang matanda ay nakalapag ang lumang karton na maleta ni Maya, ang parehong maleta na dala niya noong unang umalis siya sa probinsya. Ang mga mata ng matanda ay walang kabakas-bakas ng awa nang bitawan nito ang mga salitang tatapos sa karapatan ni Maya sa bahay na yon. Kunin mo yan. Doon ka na sa bodega, matutulog mula ngayon. Lilipat na rito si Stella bukas at ayaw niyang makita ang mga basura mo sa guest room. Kinuha ni Maya ang pabigat niyang maleta at naglakad patungo sa maliit at maalikabok na silid na imbakan. Ang mabigat na paglapat ng makapal na kahoy na pinto ng bodega ang siyang tuluyang nagkulong sa kanya sa isang malamig at walang hanggang kadiliman. Pagsikat pa lamang ng araw, ang katahimikan ng tahanan ay binalot na ng ingay ng mga banyagang gamit na dumarating. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Stella ay tila isang mananakop na pilit na binubura ang huling bahid ng amoy ng kalinga na iniwan ni Maya sa mga sulok ng bahay na yon. Mula sa maliit na siwang ng pinto ng bodega, pinanood ni Maya ang pagpasok ng mga malalaking kahon at magagarang kagamitan. Nakita niya kung paanong ang kanyang mga lumang tanim na bulaklak sa pasilyo ay basta na lamang inilabas at itinambak sa tabi ng basurahan upang bigyang daan ang mga bagong dekorasyon na ayon kay Stella ay mas nababagay sa katayuan ni Carlo. Bawat gamit na inilalabas ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na itinatapon na rin sa limot. Oh my God, Carlo, bakit ba ang dumi-dumi ng bahay mo? At sino ba itong babaeng laging nakayuko sa gilid? She looks so dirty. Maarteng wika ni Stella. Habang nakatakip ang kamay sa kanyang ilong, tila ba ang presensya ni Maya ay isang uri ng polusyon. Hinawakan ni Carlo ang baywang ni Stella at binigyan ito ng isang matamis na ngiti, ang parehong ng ngiti na dati ay tanging kay Maya lamang iniaalay. Don't worry, babe. Katulong ko lang siya mula sa probinsya. I'll make sure she stays out of your sight. Siya na rin ang mag-aayos ng lahat ng gamit mo. Sa buong maghapon, naging anino si Maya sa loob ng sarili niyang pangarap. Binuhat niya ang mabibigat na kahon, inayos ang mga mamahaling damit ni Stella, at tiniis ang bawat matatalim na salitang ibinabato sa kanya ng dalaga. Tinatrato siya ni Stella na tila ba wala siyang pandinig at pakiramdam isang kagamitang pambahay na walang halaga. Nang dumating ang hapon, nag-imbita si Stella ng kanyang mga kaibigan para sa isang merienda sa hardin. Habang abala si Maya sa paghahain, biglang napatayo si Stella at nagpakita ng labis na pagkayamot. May isang malaking punit sa laylayan ng kanyang mamahaling bestida na gawa sa seda. "Og, this is so expensive. Wala talagang kwenta ang pagkakatahi nito." Sigaw ni Stella bago nito ibaling ang mapanuring tingin kay Maya. Isang masamang balak ang sumilay sa kanyang mga mata. "Hey, ikaw, di ba?" sabi ni Carlo. "Marunong ka raw gumawa ng kung ano-ano. Sige nga, tahin mo ito. Ngayon din. Sa harap namin. Gusto kong makita
kung gaano kagaling ang prom-de helper ni Carlo. Napilitan si Maya na kumuha ng kanyang karayom at sinulid. Sa ilalim ng mapanuyang titig ng mga kaibigan ni Stella, lumuhod si Maya sa damuhan at nagsimulang magtrabaho. Sa bawat pagbaon ng karayom sa tela, naalala niya ang mga turo ni Gabriel tungkol sa pagpapahalaga sa sining ng pagtahi. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig sa takot ay biglang naging kalmado at mas sining. Hindi lamang niya basta pinagdikit ang punit. Bumuo siya ng isang maliliit na disenyo ng mga talulot ng bulaklak na tila ba sadyang bahagi ng orihinal na disenyo ng bestida. Nang matapos siya ang mga kaibigan ni Stella, ay hindi nakapagsalita sa ganda ng kinalabasan. "Wow, Stella! Mas lalong gumanda ang dress mo. It looks like a designer piece now." Bulalas ng isa sa mga bisita. Ang papuring dapat ay para kay Maya ay nagdulot ng matinding pagkapahiya at galit sa mukha ni Stella. Hindi niya matanggap na ang isang hamak na katulong ay mas mahusay pa sa kanya. Mabilis niyang itinaboy si Maya pabalik sa kusina. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding inggit. Pagkatapos ng merienda, nang makaalis na ang mga bisita, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang matinis na sigaw mula sa kwarto ni Stella. Mabilis na nagtatakbo si Carlo patungo roon at sumunod si Maya na may kaba sa dibdib. Nakita nila si Stella na nagkakalkal ng kanyang alahas, ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay nanlilisik. "My diamond necklace is gone. Carlo, nawawala ang kwintas ko. Iyong binigay sa akin ni Mommy." Paghihisterya ni Stella bago biglang ituro si Maya na nakatayo sa may pinto. Siya lang ang pumasok dito para magligpit ng mga damit ko. Carlo, siya ang nagnakaw." Ang mukha ni Carlo ay biglang binalot ng matinding puot. Humakbang siya palapit kay Maya, ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa galit. Hindi man lamang siya nag-atubiling maniwala sa paratang ng kanyang kasintahan. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Maya at kinaladkad ito patungo sa madilim at maalikabok na bodega. "Ibinigay ko na sa iyo ang lahat. Maya pinatira kita rito pinakain. Tapos ito pa ang isusukli mo sa akin, magnanakaw ka." Sigaw ni Carlo habang pilit na hinahalughog ang maliit na maleta ni Maya sa loob ng bodega. Inihagis niya ang mga lumang damit ni Maya sa sahig, tinatapak-tapakan ng mga ito nang walang pakundangan. Nakatayo lamang si Maya sa sulok, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting nagkakaroon ng malalalim na lamat. Ang kawalang tiwala ng lalaking binuo niya ang kinabukasan ay mas masakit pa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Habang pinapanood niya si Carlo na nagwawala sa loob ng bodega, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang dilim bago siya tuluyang lamunin nito? Sa loob ng masikip at maalikabok na bodega, ang marahas na paghahalughog ni Carlo sa mga kagamitan ni Maya ay nagdulot ng malakas na paglipad ng alikabok sa hangin na tila ba sinasabayan ang gulo sa loob ng kanyang puso. Bawat lumang damit na inihahagis sa sahig at bawat piraso ng alaala na tinatapakan ni Carlo ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kaluluwa ni Maya. Hinanap ng lalaki ang nawawalang kwintas ni Stella sa bawat sulok, ngunit wala siyang natagpuan kundi ang mga lumang gamit na sadyang iniingatan ni Maya, ang mga tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Nang matanto ni Carlo na wala sa bodega ang alahas, sa halip na humingi ng paumanhin ay lalo lamang itong nagngit-ngit sa galit. Huminto siya sa gitna ng silid, hinihingal at itinuro ang kanyang daliri sa mukha ni Maya na nooy nakasandal sa malamig na dingding. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot puno ng pagkasuklam na tila ba si Maya ang pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. Inutusan niya si Maya na aminin na ang pagnanakaw na huwag nang magmatigas dahil alam daw niya ang takbo ng utak ng mga taong galing sa hirap. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang takot na dati-rati
ay nagpapatikom sa kanyang bibig, ay unti-unting napalitan ng isang matinding pagnanais na ipagtanggol ang kanyang dangal. Humakbang siya palapit kay Carlo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga mata ng lalaking minahal niya minahal niya ng sobra. Ang panginginig ng kanyang boses ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Carlo, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko, ang bawat pangarap na binuo ko, lahat iyon ay isinakripisyo ko para sa iyo. Ang lupang mana na iniwan ni tatay, ang tanging pag-aari na nagbibigay sa amin ng dignidad, sa probinsya ibinenta ko yon ng palihim para lang may maipadala sa iyo rito sa Maynila. Pinasan ko ang galit at lungkot ng pamilya ko para lang magtagumpay ka. At ngayon, matapos ang lahat, tatawagin mo lang akong magnanakaw. Ang mga salita ni Maya ay tila mga palasong tumama sa hangin sapagkat si Carlo ay walang anumang bakas ng pagsisisi. Sa halip, isang mapait at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Umiling-iling siya at lumapit palalo kay Maya hanggang sa maramdaman ng dalaga ang mainit na hininga nito sa kanyang mukha. Huwag mo akong sumbatan tungkol sa lupang iyan, Maya. That land, it was a bad investment. Ang tatay mo ay isang talunan at ang lupang sinasabi mo ay wala ng halaga. Huwag mong isisi sa akin ang mga maling desisyon ninyo sa buhay. At kung ibinigay mo man ang pera, ginawa mo yon dahil gusto mo, hindi dahil hiniling ko. Kaya huwag kang umasta na parang may utang na loob ako sa'yo. Dito sa Maynila, ang katulad mo ay isang hamak na panggulo lang sa maayos kong buhay. Ang bawat salita ni Carlo ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa puso ni Maya. Ang pagpapakababa nito sa alaala ng kanyang ama, ang siyang tuluyang pumatay sa huling bahid ng pagmamahal na mayroon siya para sa lalaki. Nanuyo ang kanyang lalamunan at naramdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang damdamin. Sa harap ng kawalang puso ni Carlo, napagtanto ni Maya na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang kababata niyang may mabuting loob, kundi isang estranghero na nilamon na ng ambisyon at kasamaan. Nang lisanin ni Carlo ang bodega, nang may kasamang malakas na paglapat ng pinto, naiwang mag-isa si Maya sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, hindi upang umiyak, kundi upang pulutin ang kanyang mga papel na pinakusayan. Ang mga pinakusayan na naglalaman ng kanyang mga disenyo at pangarap na tila ba naging biktima rin ng kaguluhan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang mga mata. Wala na siyang luhang mailalabas para sa isang taong hindi marunong tumanaw ng halaga. Ang katahimikan ay muling nabasag nang pumasok si Doña Carmen sa bodega. Ang matanda ay may dalang isang balumbon ng itim na tela at isang listahan ng mga utos. Ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig habang nakatingin kay Maya. Ibinagsak niya ang tela sa tapat ng dalaga at nagwika ng may kasamang mapait na ngiti. Sa susunod na linggo, na ang tiyak na araw ng pagdiriwang para sa pag-iisang dibdib ni na Carlo at Stella, magiging abala ang lahat at ayaw kong magmukha kang basahan sa harap ng mga bisita. Heto ang tela. Itahi mo ang sarili mong uniforme bilang tagapaglingkod sa handaan. Siguraduhin mong maayos ang pagkakatahi dahil maraming mga bigating tao ang darating. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakahusay sumunod sa amin. Naiwang nakatitig si Maya sa itim na tela sa kanyang harapan. Ang tela na dapat sana ay maging simbolo ng kanyang paglilingkod ay tila nagiging isang itim na bandila ng kanyang sariling pagdadalamhati. Habang hawak niya ang malamig na tela, isang matinding katanungan ang nagiwan ng malalim na bakas sa kanyang isipan. Ang itatahi ba niyang uniforme ay magiging tanikala na magtatali sa kanya sa bahay na ito habang buhay
O ito na ang magiging huling hibla na maghihiwalay sa kanya sa mapait niyang kahapon? Ang pilak na singsing na suot ni Maya ay tila bumibigat sa kanyang daliri, isang malamig na paalala ng mga pangakong napako at pag-ibig na naging abo sa bawat paggalaw ng kanyang kamay. Habang nililinis ang bodega, ang kislap nito ay tila nanunumbat sa kanya. Ito ang unang alahas na ibinigay ni Carlo noong mga panahong wala pa silang anuman, kundi ang pangarap na magkasama habang buhay. Ngunit ngayong kailangan niyang sundin ang utos ni Doña Carmen na itahi ang sarili niyang uniforme bilang katulong, wala siyang ibang mapagkukunan ng pera. Sa isang mabigat na buntong hininga, hinubad niya ang singsing, dinadama ang bahagyang ukit na iniwan nito sa kanyang balat bago siya naglakad patungo sa kalsada upang hanapin ang pinakamalapit na sanglaan. Sa loob ng madilim at masikip na pawn shop, naramdaman ni Maya ang labis na kahihiyan habang inilalapag ang singsing sa ibabaw ng makapal na salamin. Ang pawis sa kanyang mga palad ay nag-iwan ng malabo na marka. Akmang tatanggapin na niya ang maliit na halagang iniaalok ng kahera ng isang pamilyar at mahinahong tinig ang pumigil sa transaksyon. Lumingon si Maya at nakita niya si Gabriel Anglas, ang lalaking nagbigay sa kanya ng tsaa, sa ilustrado. Nakatayo ito sa kanyang likuran, ang mga mata ay puno ng matinding pangunawa at walang bahid ng panghuhusga. Hindi hinayaan ni Gabriel na maibenta ang singsing sa murang halaga. Sa halip, kinausap niya ang may-ari at binili ang singsing sa halagang 10 beses na higit pa sa tunay na presyo nito. Nagulat si Maya at pilit na tinatanggihan ng tulong dahil ayaw niyang isipin ng iba na siya ay namamalimos. Ngunit si Gabriel, sa kanyang likas na katalinuhan at kabutihan, ay nagmungkahi ng isang paraan upang mapanatili ang dignidad ng dalaga. Inabot niya kay Maya ang isang lukot na pinakusayan na naglalaman ng isang komplikadong disenyo ng borda na may mga pagkakamali sa bawat linya. Huwag mong isipin na ito ay limos, Maya. May mahalagang pabor ako na hihilingin sa'yo. Ang aming pinakamahusay na taga-sulsi ay nagkasakit at kailangan kong ipaayos ang disenyong ito para sa isang kliyente. Nakita ko ang galing ng iyong mga kamay sa panyong gamit mo noon. Kung tatanggapin mo ang trabahong ito, ang perang ibinigay ko para sa singsing ay magsisilbing paunang bayad para sa iyong serbisyo. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig na puso ni Maya. Dahil sa matinding pangangailangan at sa tapat na alok ni Gabriel, tinanggap ni Maya ang pagkakataon. Matapos ang usapan, dinala siya ni Gabriel sa isang tahimik na parke na malapit lamang sa lugar. Naupo sila sa isang lumang bangko sa ilalim ng malalagong puno ng nara. Ang sariwang hangin at ang huni ng mga dahon na sumasabay sa ihip ng hangin ay nagbigay kay Maya ng pagkakataong makahinga ng maluwag malayo sa mapang-aping pader ng bahay ni Carlo. Habang nag-uusap sila tungkol sa sining ng pagtahi at sa kagandahan ng mga tela, naramdaman ni Maya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Nang mapansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Maya dahil sa malamig na simoy ng hangin, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang Amerikana. Nang walang anumang salitang binibitawan, maingat niyang ipinatong ang makapal na tela sa mga balikat ng dalaga. Ang init na nagmumula sa Amerikana at ang banayad na alimyo ng kahoy na roble na nakadikit dito ay nagdulot ng isang mabilis na pagtibok sa dibdib ni Maya, isang pakiramdam na matagal na niyang akalang namatay, nakasabay ng kanyang mga pangarap. Nang bumalik si Maya sa tahanan ni Carlo, bitbit ang balot ng mamahaling tela na binili niya gamit ang perang pinaghirapan niya mula kay Gabriel. Sinalubong siya ng isang madilim na anyo sa bukana ng sala. Nakatayo roon si Carlo, ang mukha ay namumula sa galit at ang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Nakita nito ang Amerikana ni Gabriel na hawak pa rin ni Maya at ang kalidad ng telang kanyang dala. Sa isipan ni Carlo na puno ng dumi at kawalan ng tiwala,
Iisang bagay lamang ang pumasok na konklusyon. Saan mo nakuha ang perang pambili ng telang ito? Maya at kaninong Amerikana itong dala mo? Bulyaw ni Carlo ang kanyang boses ay tila isang pagguho ng lupa sa katahimikan ng gabi. Huwag mong sabihing nagbenta ka na ng sarili mo para lang makabili ng mga luho mo. Napakababa mo na talaga. Hindi man lamang hinintay ni Carlo ang paliwanag ni Maya. Sa gitna ng kanyang walang basehang hinala, mabilis na lumipad ang kanyang kamay at dumapo ng may matinding puwersa sa pisngi ni Maya. Ang hapdi ng sampal ay tila gumuhit ng apoy sa balat ng dalaga na naging sanhi ng pagtalsik ng kanyang mukha sa kabilang direksyon. Ang telang hawak niya ay nahulog sa sahig na dumihan ng alikabok, habang ang kanyang puso ay tila muling piniga ng isang tadhana na ayaw siyang tantanan ng sakit. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay unti-unting namanhid, pinalitan ng isang malamig at matigas na pakiramdam na tila ba ang kanyang puso ay dahan-dahang nagiging bato. Hindi gumalaw si Maya mula sa kanyang pagkakasandal sa pader, hindi rin siya nag-abalang haplusin ang namumula niyang balat. Sa halip dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin at tiningnan si Carlo ng diretso sa mga mata. Wala nang bakas ng pagsusumamo, wala nang anino ng takot. Ang dating maamong mga mata ni Maya ay binalot ng isang uri ng katahimikan na nagdulot ng hindi maipaliwanag na panginginig sa kalamnan ni Carlo. Sa sandaling iyon, ang lalaking nag-akalang kontrolado niya ang lahat ay napaatras. Tila ba natatakot sa biglaang pagbabago ng babaeng dati ay kayang-kaya niyang tapak-tapakan. Lumipas ang mga araw at ang buong tahanan ay binalot ng isang artipisyal na kagalakan. Ang bawat sulok ng sala ay pinuno ng mga sariwang rosas at puting liryo na ang halimuyak ay naging sobrang tapang na tila ba sinasakal ang sinumang papasok. Para kay Maya, ang bango ng mga bulaklak ay tila lason na humahalo sa hangin ng kanyang piitan, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa engrandeng gabi ng pag-iisang dibdib ni na Carlo at Stella. Si Maya ay nanatiling isang anino sa loob ng kusina. Pinanood niya ang pagdating ng mga mamahaling kagamitan sa pagkain at ang pag-aayos ng mga ilaw na tila ba nagnanais na itago ang lahat ng kadilimang nangyayari sa loob ng bahay na yon. Sa gitna ng kanyang paghuhugas ng mga kristal na baso, pumasok si Doña Carmen sa kusina. Ang matanda ay nakasuot na ng kanyang marangyang terno at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng babala. Lumapit ito kay Maya at hinawakan ang kanyang panga nang mahigpit pilit na iniharap ang mukha ng dalaga sa kanya. Makinig kang mabuti, Maya. Ngayong gabi ang pinakamahalagang oras para sa aking anak. Huwag na huwag kang gagawa ng anumang eksena. Huwag kang magkakamaling magpakita ng kahit anong lungkot sa harap ng mga bisita. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kung hindi lamang ikaw ang magdurusa. May mga kakilala ako sa probinsya na kayang-kayang bumungkal sa katahimikan ng hukay ng iyong ama at tanggalin ang dangal ng pamilya ninyo sa lupang mana. Manatili ka sa iyong lugar at gawin mo ang iyong trabaho bilang isang hamak na tagapaglingkod. Ang pagbabanta sa alaala ng kanyang ama ay nagdulot ng isang matinding paninikip sa dibdib ni Maya. Ngunit sa halip na sumuko, ay lalo lamang itong nagpatibay sa kanyang layunin. Tumango siya ng walang kibo habang ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng sarili niyang plano. Nang hapon ding iyon, habang naglilinis siya sa pasilyo malapit sa kwarto ni Stella, hindi sinasadyang narinig ni Maya ang isang masiglang pakikipag-usap ng dalaga sa telepono. Ang boses ni Stella ay puno ng kayabangan at pananabik. Yes, Mommy, everything is set. Once the engagement is official tonight, the investment papers for Carlos' company will be signed immediately. We will own half of his business and he won't even know what hit him. He's so desperate for our money that he'll do anything I say. Ang pagkadiskubring ito ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto sa isipan ni Maya.
Ang lahat ng sakripisyong ibinigay niya para kay Carlo ay ipinagpapalit lamang ng lalaki para sa isang huwad na tagumpay na binalot sa kasinungalingan ni Stella. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Sa loob ng madilim na bodega, habang ang lahat ay abala sa labas, kinuha ni Maya ang itim na tela na ibinigay ni Doña Carmen. Ngunit hindi lamang isang simpleng uniforme ang kanyang binuo. Sa ilalim ng kanyang mabilis at bihasang mga kamay, ang itim na tela ay naging isang elegante at makapigil hiningang kasuotan, isang damit na tila ba nagnakaw ng dilim ng gabi upang gawing ningning. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang maruming apron, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang paglubog ng araw ay naghudyat ng pagsisimula ng gabi ng paghuhukom. Ang marahan ngunit mapilit na pagtunog ng kampanilya sa labas ng pinto ay hudyat ng pagdating ng mga unang panauhin. Ang bawat paglapat ng mga gulong ng mamahaling sasakyan sa semento ay tila ba isang tambol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Maya. Isinuot niya ang kanyang uniforme itinali nang mahigpit ang kanyang buhok at kinuha ang tray ng mga inumin. Habang naglalakad siya patungo sa nagniningning na sala, naramdaman niya ang bigat ng bawat kristal sa kanyang kamay. Alam niyang, sa sandaling tumuntong siya sa gitna ng handaan, wala nang balikan. Ang tanong na lamang na natitira ay kung sino ang unang babagsak kapag ang lahat ng pader ng kasinungalingan ay nagsimula nang gumuho. Ang kislap ng mga kristal na chandelier sa gitna ng bulwagan ay tila mga bituing nagnanais bumulag sa sinumang tumingin, isang marangyang pagtatago sa mga lihim na pilit ikinukubli ng mga pader ng tahanang iyon. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga bulaklak ay humalo sa hangin, lumilikha ng isang mapang-inis na atmosfera na tila ba sumasakal sa paghinga ni Maya. Habang suot ang kanyang itim na uniforme at ang puting apron na nagsisilbing marka ng kanyang pagiging alipin, dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng mga panauhing nakasuot ng seda at brilyante. Ang bawat pag-uumpugan ng mga kristal na baso sa kanyang tray ay naglalabas ng matitinis na tunog na tila ba mga babala ng isang nalalapit na sakuna. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Carlo, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Hawak niya ang isang baso ng champagne at ang kanyang kabilang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Stella. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang magsalita si Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na tila ba siya ang hari ng buong mundo. Magandang gabi sa inyong lahat. Marami ang nagtatanong kung paano ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon. I started with nothing. Mula sa hirap sa sariling sikap at pagtitiis, binuo ko ang kumpanyang ito. And then, I met Stella. You are my inspiration, babe. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating ang rurok na ito. You are the light that guided me out of the darkness of my past. Ang bawat salita ni Carlo ay tila mga patak ng asidong tumatama sa balat ni Maya. Ang pagtanggi ni Carlo sa kanyang nakaraan at ang pagbalewala sa sakripisyo ng lupang mana ay naging dahilan upang manginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila ba nagnanais kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng palakpakan ng mga panauhin, napansin ni Stella ang presensya ni Maya sa gilid ng entablado. Isang mapait at mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Wait everyone, I want you to meet someone very special. Sigaw ni Stella habang tinuturo si Maya sa harap ng madla. Heto ang aming prom-day helper. Siya ang gumagawa ng lahat ng aming kailangan sa bahay na ito. Carlo, di ba? Sabi mo, kailangan nating turuan ang mga katulad niya ng tamang asal. Biglang ikinumpas ni Stella ang kanyang kamay at ang pulang alak sa kanyang baso ay dahan-dahang tumapon, bumagsak ng direkta sa kanyang mamahaling sapatos at kumalat sa sahig na marmol. Ang mga panauhin ay biglang natahimik, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa naganap na eksena. Oops! Look what you did, you clumsy girl! Maingay na wika ni Stella, bagaman
Alam ng lahat na siya ang sadyang nagtapon nito. Dali lumuhod ka sa harap ko at punasan mo ang sapatos ko. Ngayon din, huwag mong hayaang matuyo ang alak na yan. Ang malakas na pagtawa ng mga panauhin ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kanilang mga tinig ay tila ba mga matatalim na karayom na tumutusok sa dangal ni Maya. Ang bawat hagik-hik at mapanghamak na bulong ay tila ba isang malakas na hampas sa kanyang pagkatao. Tumingin si Maya kay Carlo umaasang makikita ang kahit munting bahid ng pagtatanggol. Ngunit ang lalaki ay tumalikod lamang at uminom ng kanyang alak. Tila ba hindi niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Sa sandaling iyon ang panginginig ng mga kamay ni Maya ay biglang huminto. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa halip na lumuhod, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tray sa isang bakanteng mesa. Ang kanyang tindig ay naging tuwid at ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng isang uri ng ningning na hindi kayang tapatan ng anumang brilyante sa silid na yon. Hindi siya yumuko, hindi siya gumalaw patungo sa sahig. Sa gitna ng mapanuyang tawanan, ang katahimikan ni Maya ay naging mas malakas pa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at kinalas ang buhol ng kanyang puting apron. Ang bawat pagkilos niya ay may kasamang bigat at seryosong layunin. Nang tuluyan ng matanggal ang apron, hinayaan niya itong mahulog sa sahig, tinatakpan ng pulang mantsa ng alak na tila ba isang puting bandila ng pagsuko ng kanyang dating sarili. Sa ilalim ng uniforme ng katulong nagsimulang sumilay ang eleganteng itim na damit na kanyang itinihi ng lihim. Ang tawanan ng mga panauhin ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ni Stella ay nanlaki sa gulat at ang baso sa kamay ni Carlo ay bahagyang nayanig. Sa gitna ng bulwagan tumayo si Maya nang may hindi matatawarang dangal ang kanyang mukha ay tila ba isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang tanong na lamang na nakasabit sa hangin ay kung anong klaseng bagyo ang idudulot ng kanyang pananahimik sa sandaling bumukas ang pintong yun para sa huling panauhing kanilang inaantay. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako kay Maya na ngayon ay nakatayo nang may hindi matatawarang dangal sa gitna ng mga naglalakihang pader ng kasinungalingan. Ang pagbagsak ng kanyang apron sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang panahon ng kanyang pananahimik. Ang katahimikan ay naging labis na mabigat, anupat ang tanging maririnig lamang ay ang mabilis na paghinga ni Stella at ang bahagyang panginginig ng baso sa kamay ni Carlo. Sa gitna ng tensyong ito, ang malalaking pintong gawa sa nara sa bukana ng bulwagan ay marahas na bumukas, nagpapapasok ng isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa lahat. Isang babaeng may maikling buhok, nakasuot ng isang mamahaling puting terno at may tindig na puno ng awtoridad ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay naglalabas ng tunog na tila ba isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kaligayahan ni Carlo. Ito, si Elena. Ang kanyang mga mata ay matalas na lumingon sa paligid bago huminto sa namumutlang mukha ni Carlo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na may dalang hatol. Tila nakalimutan mo kung sino ang tunay na nagbayad ng sapatos na suot mo ngayon, Carlo. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng silid. O baka naman tila mas pinili mong burahin sa iyong alaala ang bawat butil ng pawis at luhang naging pundasyon ng kumpanyang ipinagmamalaki mo ngayon. Naglakad si Elena patungo sa gitna ng entablado at ibinagsak ang isang makapal na pulang folder sa ibabaw ng mesa. Ang bigat nito ay naging sanhi ng pagtalon ng mga kubyertos. Sa paligid isang ingay na tila ba hudyat ng pagsabog ng katotohanan. Sa loob ng folder ay nagkalat ang mga dokumento, ang orihinal na kasulatan ng pagbebenta ng lupang mana sa probinsya
at ang mga record ng bank transfer na nagpapatunay na ang bawat sentimong ginamit ni Carlo sa Maynila ay nagmula sa mga kamay ni Maya. Look at this everyone, patuloy ni Elena habang itinataas ang mga dokumento sa harap ng mga panauhin. Ang lalaking tinatawag ninyong self-made millionaire ay walang iba kundi isang manggagantso na kumapit sa patalim ng isang babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. Ang perang nagpatayo ng kumpanyang ito ay dugo at laman ng ama ni Maya. Carlo, you didn't build this. Maya bought this for using her father's legacy, and you repaid her by turning her into a servant in her own dreams. Ang ingay ng bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila ba isang mabilis na agos ng tubig na bumabalot sa buong silid. Ang mukha ni Carlo ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pader, habang ang pawis ay nagsimulang gumulong sa kanyang noo. Si Stella, sa kanyang matinding pagkapahiya at galit, ay marahas na humarap kay Doña Carmen at binitawan ng isang malakas na sampal na nagpadapa sa matanda sa sahig. Ang sirkulo ng kanilang kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. You liars! Akala ko ba galing ka sa mayamang pamilya? You're just a gold digger, Carlo! Sigaw ni Stella habang ang kanyang mga luha ng galit ay sumisira sa kanyang mamahaling makeup. Ang ina ni Stella ay mabilis na lumapit at hinila ang kanyang anak palayo. Nagdedeklara na ang lahat ng investment at kasunduan ay kanselado na simula sa gabing iyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling tahimik si Maya. Wala siyang sinabing anuman, wala siyang itinapon na sumbat. Tiningnan niya si Carlo sa huling pagkakataon, hindi na may galit kundi may dalisay na habag. Para sa isang taong nawalan ng kaluluwa dahil sa ambisyon, dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad patungo sa labas. Ang bawat hakbang niya ay tila ba isang pagtanggal ng mga tanikalang matagal na naging bahagi ng kanyang pagkatao. Nang marating niya ang labas ng bahay, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang lamig. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila ba isang paglilinis, isang paghuhugas sa lahat ng dumi at sakit ng kanyang nakaraan. Naglakad siya palayo sa nagniningning na bahay na yon, patungo sa kadiliman ng kalsada, dala lamang ang kanyang sarili at ang muling nabuhay na dangal. Sa likuran niya, ang ingay ng pagguho ng mundo ni Carlo ay patuloy na umaalingaw-ngaw, ngunit para kay Maya ang tanging mahalaga ay ang bawat hakbang na naglalayo sa kanyang piitan. Isang katanungan na lamang ang naiwan sa hangin habang siya ay nilalamon ng gabi. Saan nga ba magsisimula ang isang pusong wala nang natira, kundi ang kanyang sariling mga sugat? Ang bawat patak ng ulan ay tila humahaplos sa kanyang pagal na katawan, isang malamig na haplos na naglalayong hugasan ang bawat bakas ng dumi at sakit na iniwan ng nagdaang 5 taon. Naglakad si Maya sa gitna ng madilim na kalsada, walang tiyak na patutunguhan, dala lamang ang kanyang basang-basang damit at ang kanyang sugatang dangal. Ang liwanag ng mga sasakyang dumadaan ay tila mga anino na lamang sa kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isipan at dinala siya sa tapat ng pamilyar na pintong salamin ng ilustrado. Ang tanging liwanag na nagmumula sa loob ay tila isang parola sa gitna ng nagngangalit na dagat. Nang maramdaman ni Gabriel ang presensya ng isang tao sa labas, mabilis niyang binuksan ang mabigat na pinto. Ang bugso ng hangin at ulan ay pumasok sa loob ng shop, ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang nangangatog na anyo ni Maya. Walang salita, walang tanong. Hinawakan ni Gabriel ang malamig na kamay ng dalaga at dahan-dahan itong hinila papasok sa init ng kanyang tahanan. Kinuha niya ang isang makapal at malambot na tuwalya, maingat na binalot sa mga balikat ni Maya, at pinunasan ang mga butil ng tubig sa mukha nito nang may labis na pag-iingat, tila ba natatakot siyang mabasag ang dalaga sa isang maling galaw. Dito ka lang, Maya. Ligtas ka na rito. Walang mananakit sa'yo sa loob ng mga pader na ito.
Bulong ni Gabriel ang kanyang boses ay puno ng nakakalunod na kalinga. Ipinaghain ni Gabriel si Maya ng isang mainit na sabaw. Ang bawat higop ni Maya ay tila nagbabalik ng buhay sa kanyang nanunuyong mga ugat. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pag-agos ng ulan sa labas at ang banayad na paghinga ni Gabriel habang nakaupo ito sa tapat ng dalaga. Walang panghuhusga sa mga mata ni Gabriel, tila ba alam niya ang bawat bigat na pinasan ni Maya nang hindi na kailangan pang magpaliwanag. Maya, nakita ko ang ginawa mo sa ilustrado noong nakaraan. Ang iyong mga kamay ay may talentong hindi kayang bilhin ng salapi. Hindi mo kailangang bumalik sa dilim. Manatili ka rito, hindi bilang isang katulong, kundi bilang aking katuwang. Magsimula tayong muli mula sa simula. Mungkahi ni Gabriel habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay ni Maya sa ibabaw ng mesa sapat na upang maramdaman ng dalaga ang init ngunit hindi nakakaabala. Isang matapang na desisyon ang sumilay sa mga mata ni Maya. Kinuha niya ang isang matalas na gunting na nakapatong sa mesa ng pananahi. Sa harap ng salamin, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na dati ay paboritong haplusin ni Carlo, ang buhok na sumisimbolo sa kanyang lumang sarili. Sa isang mabilis at determinadong pagkilos, pinutol niya ito. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila ba mga kadenang isa-isang nalalagot. Ang kanyang bagong anyo ay sumasalamin sa isang babaeng handa nang bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang balita tungkol sa pagguho ng kumpanya ni Carlo ay kumalat na parang apoy sa mga pahayagan at telebisyon. Ang pagbawi ng puhunan ng pamilya ni Stella ay nagdulot ng isang domino effect na nagpabagsak sa lahat ng ari-arian ni Carlo. Ang lalaking dati ay tinitingala ay isa na lamang ngayong paksa ng usap-usapan at pangungutya. Ngunit para kay Maya ang balitang ito ay tila isang malayo na lamang na alingaw-ngaw. Nakatuon ang kanyang pansin sa bagong pinakusaya na nasa kanyang harap, ang kanyang unang disenyo sa ilalim ng gabay ni Gabriel. Gayunpaman, ang kapayapaan ng gabi ay biglang nabahira ng pangamba. Habang nag-aayos si Gabriel ng mga gamit, bago matulog, napansin niya ang isang puting sobre na dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto mula sa labas. Walang pangalan ng nagpadala, tanging mga salitang nakasulat sa magaspang na paraan. Ang mga mata ni Gabriel ay nangunot sa pag-aalala habang binabasa ang nakasulat. Sa labas, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis. Sa tapat ng tindahan, iniiwan ang isang katanungang tila isang lason sa hangin. Totoo nga bang natapos na ang unos o ito lamang ang simula ng isang mas mapanganib na yugto sa buhay ni Maya? Ang dating marangyang buhay na tila isang panaginip ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng malupit na realidad ng isang barong-barong sa gilid ng estero. Ang amoy ng masansang na basura at ang malapot na putik sa labas ng kanilang pinto ay naging bagong kapaligiran ni na Carlo at Doña Carmen. Sa loob ng maliit at madilim na espasyo, ang tanging maririnig lamang ay ang sunod-sunod na pag-ubo ng matanda na ang bawat bugso ay tila nagpapayanig sa marupok na dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Nakatitig si Carlo sa kanyang mga palad na puno ng gasgas at pa sa mga markang iniwan ng mga naniningil ng utang na hindi marunong tumanggap ng salitang bukas. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, pinalitan ito ng isang malalim na hukay ng kawalan ng pag-asa. Sa kanyang tabi, hindi tumitigil ang kanyang ina sa pagbibitaw ng mga matatalim na salita. Sinisisi siya sa lahat ng kamalasang sinapit nila. Tinatawag siyang walang kwentang anak dahil hindi niya naitago ang yaman na dati ay kanilang tinatamasa. Ang dating pagmamahalan ng mag-ina ay tuluyan ng nilalamon ng puot at pagkakait. Sa gitna ng gutom at sakit, isang pamilyar na mukha ang laging sumasagi. Sa isipan ni Carlo ang mukha ni Maya. Naalala niya kung paanong kahit sa gitna ng kapaguran
ay lagi itong may nakahandang mainit na pagkain at malambot na tuwalya para sa kanya. Ang bawat haplos ni Maya noon na kanyang binaliwala ay tila ba naging isang malaking kawalan na ngayon ay pilit niyang hinahanap-hanap sa gitna ng lamig at baho ng kanilang bagong tahanan. Napagtanto niya huli na ang lahat na ang tunay na kayamanan ay wala sa mga kontrata at investment, kundi sa katapatan ng pusong kanyang dinungisan. Kabaligtaran ng dilim na bumabalot kay Carlo ang buhay ni Maya sa loob ng surto ni Gabriel ay tila isang hardin na unti-unting namumukadkad. Sa ilalim ng matiyagang gabay ni Gabriel, ang talento ni Maya sa pagdidisenyo ay nagkaroon ng sariling tinig. Ang bawat guhit ng kanyang lapis at bawat tahi ng kanyang karayom ay naglalaman ng kanyang mga kwento ng pagtitiis at pag-asa. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng ningning ng isang taong muling nakahanap ng kanyang halaga. Isang gabi habang abala si Maya sa pagtapos ng isang mahalagang disenyo, hindi niya napansin ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang pagod ng buong araw ay unti-unting kumuha sa kanyang malay at ang kanyang ulo ay dahan-dahang tumagilid patungo sa matigas na ibabaw ng mesa. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang noo, sa kahoy naramdaman niya ang isang malambot at mainit na suporta. Si Gabriel na kanina papalihim na nakamasid sa kanya ay mabilis na lumapit at hinayaan ang ulo ng dalaga na sumandal sa kanyang matatag na balikat. Hindi gumalaw si Gabriel na natili siyang estatwa sa kanyang kinalalagyan upang hindi magising ang dalaga. Ang init ng katawan ni Gabriel at ang banayad na amoy ng kanyang pabango ay nagbigay kay Maya ng isang uri ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Carlo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging tunog lamang ay ang banayad na paghinga ni Maya at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Gabriel na tila ba isang lihim na awit ng paghanga na tanging ang gabi lamang ang nakakaalam. Isang banayad na haplos sa buhok ni Maya ang ibinigay ni Gabriel, isang pangakong hinding-hindi niya hahayaang muling masaktan ang babaeng ito. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Sa labas ng tindahan sa gitna ng nagngangalit na bagyo at malakas na kulog na nagpapayanig sa kalangitan, isang madilim na anino ang nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang anyo ni Carlo na basa ng ulan at puno ng bamtim na marka ng bugbog ay nakatitig sa nagniningning na bintana ng ilustrado. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagnanais at desperasyon habang tinitingnan niya ang dalawang anino sa loob na tila ba nasa sarili nilang mundo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintong salamin. Ang kanyang panginginig ay hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding inggit na nanunuot sa kanyang buto. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanigas sa hangin nang makita niya kung paano haplusin ni Gabriel ang buhok ni Maya. Sa gitna ng sip-sip ng hangin at malakas na buhos ng ulan na tila ba naghuhugas sa kanyang huling dangal, ibinuka ni Carlo ang kanyang nanginginig na labi upang tawagin ang pangalan ng babaeng. Tinalikuran niya isang tawag na tila ba isang huling pagsusumamo ng isang taong nalulunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng pintuan ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa bigat ng nakaraan. Nagising ang diwa ni Maya nang maramdaman niya ang marahang paggalaw ng kanyang balikat. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Gabriel na may banayad na ngiti, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa labas, kung saan isang anino ang nakatayo sa gitna ng unos. Ang panginginig ng mga kamay ni Maya ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa hindi inaasahang pagtatagpo ng kanyang bagong buhay at ng kanyang mapait na kahapon. Dahan-dahang tumayo si Maya at lumapit sa pintuan. Ang mabigat na salamin na naghihiwalay sa init ng loob at sa lamig ng labas ay tila isang hangganan ng dalawang magkaibang mundo. Nang itulak niya ang trangka ng pinto, ang malakas na ihip ng hangin
ay nagdala ng hamog ng ulan sa kanyang mukha. Doon sa gitna ng putikan, nakita niya si Carlo. Ang lalaking dati ay laging nakasuot ng plansadong kamiseta ay basang-basa na ngayon, ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay puno ng mga bumtim na marka ng kahapon. Sa isang iglap bumagsak si Carlo sa kanyang mga tuhod sa gitna ng maputik na kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na semento habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa agos ng ulan. Ang kanyang boses na dati ay puno ng kayabangan ay naging isang basag at nanginginig na bulong na tila ba nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Maya patawarin mo ako. Mali ako. Lahat ng ginawa ko sa iyo maling-mali ako. Wala na kaming matirhan ni nanay. Nagugutom kami, Maya. Maawa ka naman sa amin. Utang na loob. Kahit kaunting tulong lang para makabangon kami. Alam kong mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi mo ako kayang tiisin. Tumingin si Maya sa lalaking nasa kanyang paanan. Sa bawat salita ni Carlo, nararamdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito ang bigat ng pag-ibig. Ito ang bigat ng isang sugat na tuluyan nang naghilom, nag-iwan na lamang ng isang peklat na nagsisilbing aral. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang kanyang katahimikan ay tila ba isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pagsusumamo. Carlo matagal na kitang pinatawad. Mahinahong wika ni Maya ang kanyang tinig ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pinatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan kitang balikan o sagipin sa bawat pagkakamali mo. Ang utang na loob na sinasabi mo ay matagal ko nang binayaran ng dugo at lupa ng aking ama. Ngayon, wala na tayong anumang ugnayan, kundi ang katotohanang minsan tayong naging estranghero na nagkamaling mahalin ng isa't isa. Ang bawat salita ni Maya ay tila ba isang huling hatol na nagpatahimik sa pag-iyak ni Carlo. Napagtanto ng lalaki na ang babaeng dati ay kayang-kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri, ay wala na. Ang Maya na nasa harap niya ngayon ay isang bagong nilalang, isang babaeng natutunan ng itayo ang sarili niyang pader. Dahan-dahang umatras si Maya at hinawakan ang hawakan ng pinto. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Carlo, isang tingin ng dalisay na habag para sa isang taong piniling mabulok sa sarili niyang kasamaan. Gamit ang kanyang sariling mga kamay, marahan niyang hinila ang pinto hanggang sa marinig ang matatag na paglapat ng trangka, isang tunog na tuluyang naghiwalay sa kanyang kinabukasan, sa kanyang nakaraan. Bumalik si Maya sa loob ng surto kung saan naghihintay si Gabriel. Ang init ng paligid ay muling bumalot sa kanya at ang banayad na amoy ng tela at kape ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng tunay na tahanan. Lumapit si Gabriel sa kanya hindi upang magtanong, kundi upang iabot ang isang puting sobre na may mga selyo mula sa ibang bansa. Ang mga mata ni Gabriel ay nagniningning sa isang uri ng kagalakan na tila ba siya ang nakatanggap ng gantimpala. Nandito na ang resulta ng kompetisyon na lihim kong pinadalhan ng iyong mga disenyo, Maya. Ang sobreng ito ang magdidikta kung gaano pa kalayo ang liliparin ng iyong mga pangarap. Wika ni Gabriel habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakasuporta sa likuran ni Maya, nagbibigay ng lakas na hindi kailangan ng anumang salita. Nanginginig ang mga daliri ni Maya habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobre. Ang bawat pagpunit sa papel ay tila ba isang pagbubukas ng pintuan patungo sa isang mundong dati ay akala niya ay para lamang sa mga mayayaman at mapalad. Nang mabasa niya ang mga unang salita sa liham ang kanyang puso, ay tila ba tumalon sa tuwa at ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang ito ay para sa kagalakang
matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang tanong na lamang na natitira ay kung handa na ba siyang iwanan ang lahat ng kanyang nakasanayan upang yakapin ang isang bukas na naghihintay sa kanya sa kabilang panig ng mundo. Sa ilalim ng nagniningning na bumbilya ng shop, ang mga salita sa liham mula sa Paris ay tila sumasayaw sa paningin ni Maya. Ang bawat pangungusap na nagpapatunay ng kanyang pagkapanalo sa pandaigdigang kompetisyon sa disenyo ay naging isang matamis na awit na pumapawi sa lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Ang scholarship na ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang mag-aral sa ibang bansa. Ito ang selyo ng kanyang kalayaan at ang bunga ng kanyang dugong dumanak sa bawat pagbaon ng karayom sa tela. Napahagulgol si Maya sa tuwa, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat paghinga ng ginhawa habang yakap-yakap ang pirasong papel na tila ba isang gintong kayamanan. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang kinuha ang liham mula sa nanginginig na mga kamay ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matatawarang pagmamalaki, ngunit sa likod ng kislap na yon ay may bakas ng isang lihim na lungkot na pilit niyang ikinukubli. Hinawakan niya ang mga kamay ni Maya nang may labis na pag-iingat, dinadama ang bawat kalyo na naging saksi sa katatagan ng dalaga. Handa ka na bang makita ang mundo? Maya, ang Paris ay naghihintay para sa iyong mga obra. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagbibigay ng lakas. Nang sumapit ang huling gabi, bago ang kanyang pag-alis, binalot ni Maya ang kanyang mga gamit sa kanyang lumang maleta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng mga punit na damit at mapapait na alaala, kundi ng mga pangarap at mga bagong pinakusayan. Tinanong niya si Gabriel kung handa na ba itong sumama sa kanya, ngunit ang lalaki ay tumingin lamang sa malayo at sinabing may mga mahahalagang bagay pa siyang kailangang ayusin sa shop at susunod na lamang siya kapag maayos na ang lahat. Ang sagot na ito ay nag-iwan ng isang munting puwang ng pangungulila. Sa puso ni Maya, isang takot na baka ang tagumpay na ito ay nangangahulugan din ng paghihiwalay sa taong naging sandigan niya sa dilim. Sa araw ng kanyang pag-alis, ang malawak at nagniningning na paliparan ay naging saksi sa isang madamdaming pagpapaalam. Naroon si Elena, ang kanyang matalik na kaibigan, na hindi mapigilan ang pag-agos ng luha habang mahigpit na niyayakap si Maya. Ang dalawang babaeng dumaan sa matinding unos ay naging simbolo ng katapatan at pagbangon. Huwag mong kakalimutan na dito sa Maynila, may isang kapatid kang palaging maghihintay sa iyong pagbabalik. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakinang ang bituin ng isang Maya, bulong ni Elena habang pinupunasan ng pisngi ng kaibigan. Nang pumasok si Maya sa loob ng departure lounge, ang bawat anunsyo sa speaker tungkol sa mga nagaganap na pag-alis ay tila ba nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang pagiging bahagi ng lupang ito. Naupo siya sa isang malamig na upuang metalyakap ang kanyang bag at pinanood ang mga eroplanong lumilipad patungo sa malalayong dako. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa gitna ng dambuhalang gusaling iyon at ang kalungkutan ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib dahil sa hindi pagdating ni Gabriel upang ihatid siya. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang pamilyar na init ang biglang dumampi sa gilid ng kanyang upuan. Isang puting tasa ng mainit na kape na naglalabas ng banayad na amoy ng inihaw na butil at asukal ang dahan-dahang inilapag sa kanyang tabi. Pag-angat ng kanyang tingin, sinalubong siya ng mga matatag at nagniningning na mata ni Gabriel. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang malaking itim na bali na nakatayo sa tabi ng lalaki. "You didn't think I'd let you go alone, did you?" Mungkahi ni Gabriel, isang malawak at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ibinenta ko na ang shop, Maya. Ang ilustrado ay hindi lamang isang gusali. Ito ay kung nasaan ang puso ng sining at ang puso ko ay kasama mo. Hindi ka mag-isang haharap sa bagong mundo. Magkasama nating itatahi ang ating kinabukasan sa Paris."
Ang bawat pagtibok ng puso ni Maya ay tila ba naging isang masayang tambol na sumasabay sa kagalakang umaapaw sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maya, ang kanilang mga daliri ay nagpulupot ng may matatag na pangako. Ang init ng palad ni Gabriel ay naging huling piraso ng proteksyon na kailangan ni Maya upang tuluyang bitawan ang lahat ng sakit ng kanyang kahapon. Habang ang tinig mula sa speaker ay naghahayag ng huling tawag para sa kanilang flight, tumayo ang dalawa ng magkahawak kamay. Ang bawat hakbang nila patungo sa gate ay tila ba isang paglalakad sa ibabaw ng mga ulap. Hindi na siya ang Maya na naglalakad sa putikan ng kawalang pag-asa. Siya na ang Maya na handang lumipad sa malawak na kalangitan. Ang tanging katanungan na lamang na natitira ay kung gaano nga ba kalayo at kakinang ang narating ng isang pusong natutong maghilom at muling magtiwala sa gitna ng lunsod ng pag-ibig. 2 taon na ang lumipas sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng Paris, ang lungsod na naging saksi sa unti-unting pagbubukas ng mga pakpak ni Maya. Sa gitna ng isang tanyag na kalsada, kung saan nagtatagpo ang sining at karangyaan, nakatayo ang isang butik na may simple ngunit makahulugang pangalan na nakaukit sa ginto, lupang mana. Ang bawat disenyo sa loob ng silid na yon ay hindi lamang gawa sa tela at sinulid kundi sa mga hibla ng katatagan at mga tahi ng pag-asa na binuo ni Maya mula sa mga piraso ng kanyang nadurog na kahapon. Ang amoy ng sariwang kape at ang banayad na halimuyak ng mga lavender ay bumabalot sa paligid, lumilikha ng isang atmosfera ng tunay na kapayapaan na matagal na niyang hinintay. Nakaharap si Maya sa isang malaking salamin, pinagmamasdan ang kanyang sariling anyo. Wala na ang babaeng may nangangatog na mga tuhod at laging nakayukong ulo. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mga matang nagniningning sa tiwala at mga balikat na hindi napasan ang bigat ng kasalanan ng iba. Nabalitaan niya kamakailan mula kay Elena ang kinahinatnan ni Carlo at Doña Carmen. Ang lalaking dati ay tinitingala ay isa na lamang ngayong kargador sa bengkang ng Manila, habang ang matandang babaeng mapang-api ay nakaratay sa isang maliit na higaan sa kuot-tsuot, umaasa sa munting limos ng mga kapitbahay. Nang marinig ito ni Maya, hindi siya nakaramdam ng anumang bugso ng galit o pagnanais na maghiganti. Ang kanyang puso ay tila ba isang tahimik na lawa na hindi na kayang yanigin ng anumang bato ng nakaraan. Sa kanyang pananaw, ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na hindi nahayaang diktahan ng sakit na yon ang kanyang kinabukasan. Ang kapatawarang ibinigay niya sa kanyang sarili ang siyang naging pinakamahalagang susi sa kanyang kalayaan. Ang katahimikan ng kanyang pagmumuni-muni ay dahan-dahang nabasag nang maramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Sa salamin nakita niya si Gabriel na papalapit, may dalang isang maliit na kahon na binalot sa telang binal na gawa mismo ni Maya. Hindi nagsalita si Gabriel, sa halip ay dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Maya at ibinigay ang isang banayad na halik sa tuktok ng kanyang ulo. Ang bawat haplos ni Gabriel ay tila ba isang muling pagtitiyak na sa piling ng lalaking ito, ang kanyang halaga ay hinding-hindi na muling mayuyurakan. Natagpuan na ni Maya ang tunay na kapayapaan, hindi sa karangyaan ng Paris, kundi sa bisig ng isang taong natutong magmahal sa kanyang mga sugat bago pa man nito makita ang kanyang ningning. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kwentong ito, ang buhay ni Maya ay nagsisilbing isang paalala na ang bawat isa sa atin ay parang isang gintong sinulid. Maaari tayong mahila, mapunit, o mabuhol sa mga kamay ng maling tao, ngunit hinding-hindi mawawala ang ating tunay na halaga. Ang sakripisyo ay dakila, ngunit ang sakripisyong nakakasira sa sariling dangal ay hindi kailanman magiging bunga ng tunay na pag-ibig. Huwag matakot na putulin ang mga tanikala ng nakaraan dahil sa bawat pagtatapos ng isang masakit na kabanata
ay may naghihintay na isang bagong pahina na ikaw mismo ang may hawak ng panulat. Ang iyong lupang mana ay hindi lamang isang lupain sa probinsya. Ito ang iyong sarili, ang iyong dangal, at ang iyong kakayahang muling bumangon at nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Bilang inyong tagapagsalaysay, ang aking pagsusuri sa kirot at tagumpay ni Maya ay nagpapatunay na ang landas patungo sa paghilom ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging posible. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa pagbagsak ng mga kaaway, kundi sa pagbangon ng biktima bilang isang nagwagi. Sa bawat pagsasara ng pinto ng bodega, may isang bintana ng pagkakataon na laging naghihintay na mabuksan. Ang paglalakbay ni Maya ay tapos na, ngunit ang inyong sariling kwento ng pag-asa ay maaari pa lamang magsimula. Manatiling matatag, manatiling tapat sa inyong sarili at tandaan na ang pinakamagandang disenyo ng buhay ay ang disenyong binuo mula sa pag-ibig na nagsisimula sa sariling puso.